Ano ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Now, gusto po munang batiin sila Christian Carl Libante, Lem Nogardnom, and Joel Laudencia. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa second coming of Christ. Muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, si Douglas MacArthur, meron siyang promise . Sabi niya, nung tayo ay natalo ng yung mga Amerikano, pati yung mga Pilipino, yung Philippine military, natalo ng mga Japanese. And then, nag-retreat, tumakas na sila Douglas MacArthur. Pero yun yung pangako niya, sabi niya, I shall return. Na ang ating Panginoong Jesucristo po, meron din siyang pangako. Hindi dahil ang ating Panginoong Jesucristo natalo at kagaya ni Douglas MacArthur, no? Tapos babalik. Hindi po ganon. So, second coming of Christ, ito po ay pangako ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay muling babalik. The second coming of Christ is the sudden, personal, visible, and bodily return of Jesus from heaven to earth. As He promised throughout Scripture. Unlike His first coming in humility, His return will be in power and glory, bringing final judgment and the consummation of all things. Pag sinabi po natin consummation, kumbaga, ito na yung perfection of all things. Magkakaroon na ng perfect world. Babaguhin ng ating Panginoon Jesucristo lahat ng bagay, tatanggalin lahat ng masama, tatanggalin lahat ng mga kahirapan, gutom, sakit, kamatayan, kasalanan. So yan po yung consummation of all things. This event marks the fulfillment of God's redemptive plan. Christ will raise the dead, gather His people, punish the wicked, and usher in the perfect new heavens and new earth. So dito po sa Acts chapter 1, dito po sinabi ng ating Panginoong Jesucristo yung Great Commission, or sa ibang version lang, no? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will receive my Spirit, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." So, parang Great Commission rin to, no? Matthew 28:18-20. Pero dito, Acts chapter 1 verse 8, kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluhang bahagi ng lupa. Ipapakalat niyo yung ebanghelyo. At verse 9 sabi dito, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila ay nakatingin, dinala siya sa itaas at siya ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. So, nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo that you will receive power when the Holy Spirit comes on you, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Lumulutang na siguro siya doon, no? We can only imagine. Lumulutang ang ating Panginoong Jesucristo at ikinubli siya sa kanilang mga paningin. Nung ikinubli na ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang mga paningin, hindi na nila nakikita. So, merong isang propeta sa Old Testament na nakita na yun in advance, na nakita niya si Jesus Christ nag-ascend. At pagdating niya doon sa langit, meron siyang parang victory parade, no? Pumunta siya doon sa throne room of God, God the Father, at doon binigay sa kanya lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan, at lahat ng mga bansa ay susunod at maglilingkod sa kanya. Now, pagdating po rito sa verse 11, sabi rito, sa 10 muna, samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. So, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. The second coming of Christ. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, it is going to be visible, bodily, and unmistakable. Ibig sabihin, kung paano umalis ang Panginoong Jesucristo, ganun din siya babalik. This same Jesus
who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. So, kung sino yung Jesus na umakyat, yun din yung Jesus na babalik, no? And it's going to be visible, bodily. Makikita talaga natin. Kung ngayon babalik si Jesus Christ, makikita natin siya sa kanyang katawan. Tandaan natin, si Jesus, siya yung Diyos na nagkatawang tao, and He will remain God-man forever. And unmistakable. Ibig sabihin, lahat ng tao malalaman na si Jesus Christ bumalik. Hindi tayo pwedeng magkamali doon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, dumating na ba si Jesus? Baka hindi ko pa alam, no? Nandiyan na pala. Maraming nagkiklaim na sila si Jesus, na dumating na si Jesus, nag-second coming na, tapos sasabihin ng mga tao, mga bulaang propeta na ako yon. Napakadami yan dito sa buong mundo, maging dito sa Pilipinas. Pangalawang katuruan po, yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, it is both salvation and judgment. Pag binasa niyo po yung Matthew 25, makikita natin na yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, kaligtasan para sa mananampalataya, at paghuhukom, paghatol sa mga hindi mananampalataya. So, dalawa po yun, no? Two-edged sword. Parang espadang dalawang talim. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, fullness of salvation. Kaligtasan ng mga mananampalataya. Bakit? Yung mga mananampalataya, bubuhayin mag-uli, bibigyan ng perfect na katawan. Yung mga hindi mananampalataya, bubuhayin din mag-uli at bibigyan sila ng panibagong katawan, at yung katawan nila para sa kaparusahan. Yung mga mananampalataya, yung katawan nila para sa walang hanggang buhay kapiling ang ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, it is the end of all evil, suffering, and death. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ito na yung pagwawakas ng lahat ng kasamaan, pagwawakas ni Satan, pagtuloy ang pagkagapi ni Satanas, lahat ng mga demonyo, ng suffering, paghihirap, sakit, gutom, epidemya, lahat ng yun, tatanggalin na yun. Pati ang kamatayan. At tayo po ay magkakaroon ng resurrection body. Tayo po ay magkakaroon ng katawan na katulad ng sa Panginoong Jesucristo. Sulat nga po natin dito, no, bago makalimutan. 1 John 3:2. Yan. So, sama natin dito yan, no? 1 John 3:2. Kaya nga sabi po dito sa 1 John chapter 3 verse 2, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known, but we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag sa kanyang muling pagbabalik, tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Ibig sabihin yung katawan natin magiging katulad ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y muling nabuhay. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, prepare the way for the coming of the Lord. Ihanda po natin yung daraanan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Alam niyo po ba yung prepare the way for the coming of the Lord? Ito po ay sa panahon pa lang ni John the Baptist. Si John the Baptist po, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, yung second coming, si John the Baptist yung unang nangaral ng Ebanghelyo. Nangangaral na ng Ebanghelyo si John the Baptist. At marami ng mga mananampalataya nung unang panahon bago pa ma-introduce formally ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung pagdating ni Jesus, marami ng mga sympathizers ang ating Panginoong Jesucristo, marami na siyang mga followers at marami na siyang mga disciples. Si John the Baptist yung nag-prepare ng daraanan ng Panginoong Jesucristo. At pagdating ni Jesus Christ, yung naihayag, formally, na-introduce si Jesus Christ, ang dami niya ng mga disciples. Sabi ni John the Baptist, I must decrease, He must increase. Ibig sabihin yung mga disciples ko, kay Jesus kayo sumunod. Now, si John the Baptist po ay herald. Ibig sabihin po, siya yung naghanda ng daraanan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpunta rito nung first coming. Tayo rin po ay modern day John the Baptist. Ibig sabihin, inihahanda natin yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo upang sa kanyang muling pagbabalik, ang madatnan niya, yung mga bansa sa mundo, yung mga ethnic group sa buong mundo, sumasamba at nagpupuri sa Kanya. That's what we want to do, and that is the mission of God. Kaya po may Great Commission. I-prepare natin yung mundo sa tulong ng Santong Espiritu. Ito ay misyon ng Santong Espiritu. Ginagamit lang yung church
para ma-prepare yung buong mundo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, plant seeds of hope in the hearts of people. Mga kapatid, we have Jesus Christ, our hope, our blessed hope. Kaya po pag ibinabahagi natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa mga tao sa paligid natin, mga workmates, employers, employees, mga kaklase natin sa eskwelahan, basically ang ginagawa natin, nagpaplant tayo, nagtatanim tayo ng pag-asa sa puso nila. At yan po ay huwag natin kakalimutan. Meron tayong pag-asa na wala yung mundo. Meron tayong pag-asa na wala yung maraming tao. And our blessed hope is the Lord Jesus Christ. And whenever you share Jesus Christ to other people, you are planting seeds of hope. At huwag po natin kalimutan yan mga kapatid, na yung mga tao sa paligid natin, they will look forward to the coming of the Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ is our blessed hope. Pangatlo po, persuade your family to become kingdom workers. Hikayatin natin yung bawat membro ng ating pamilya na maging manggagawa sa kaharian ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid na ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit. And magkukot pa tayo ng isang verse dito, no? Lagay natin rito. Psalm 110. Ito yung favorite verse ng mga New Testament writers. Sabi dito sa Psalm 110, "The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet." Yung Diyos Ama, sinasabi kay Kristo sa Diyos Anak, "Umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway." Alam niyo po ba, ininterpreto ng mga New Testament writers na si Jesus Christ nung naupo siya doon sa kanang trono ng Ama, ang ginagawa ng Diyos ngayon ay sinasamsam lahat ng mga bansa at ipinapasa ilalim sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Meaning to say, yung Diyos ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo ngayon, hindi nakahilata lang sa kanyang trono at walang ginagawa. Jesus Christ is conquering the world. God the Father is conquering the world. At yung mga kaaway ng Panginoong Jesucristo na nagiging mga mananampalataya, nagiging tagasunod. Tandaan po natin, tayo dating mga kaaway ng Diyos. Pero dahil sa ating Panginoong Jesucristo, tayo naging mga anak ng Diyos. Kaya po tayo yung mga nasa paanan ng Panginoong Jesucristo. At hindi lamang po tayo, kundi yung buong mundo, all the nations of the world will bow down at the feet of the Lord Jesus Christ. Kaya po ito yung usapan ng Diyos Ama at saka ng Diyos Anak. Sabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, si David po yung nagsasalita dito. Ininterpret po ito ni Jesus Christ sa New Testament na tinanong niya yung mga Pariseo, sino yung Panginoon na kausap ng Panginoon dito? Tinutukoy ni Jesus Christ yung kanyang sarili. Umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Kaya po yung future talaga ng mundo, yung mga bansa sa buong mundo, luluhod sa ating Panginoong Jesucristo. Now, ikaw at ako, meron po tayong misyon na hikayatin ang ating mga membro ng pamilya na makiisa sa gawain na ito ng ating Diyos. Na maging kingdom workers, maging manggagawa sa kaharian ng Diyos na patuloy na lumalaganap at sinasakop yung mundo. Ako po, ito yung mission ko, no? Parte ako ng mission ng Diyos na palaganapin ang kaharian ng Diyos. Makiisa sa ginagawa ng Diyos dito sa mundo. Ikaw ay parte din dito. At hikayatin natin yung mga membro ng pamilya natin na maging mga kingdom workers. Naglilingkod sa kaharian ng Diyos habang ang kaharian ng Diyos ay lumalaganap dito sa mundo. Now, para po sa ating discussion, how can you practically persuade your family to become kingdom workers in preparation for the second coming of Christ? At tayo po'y manalangin. Lord God, I believe that Jesus will surely return. On that day, evil will be eradicated, and pain, death, and decay will end forever. The new heavens and the new earth will be perfect. Please make me a modern-day John the Baptist
preparing the way for the Lord. I pray for my entire family's salvation. Let every member of my family, and even my friends, come to know Jesus and surrender their lives to Him. Teach me to persistently pray for them and fill us with the hope of Christ's return. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Josepino na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please, don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.